So, nakapag-withdraw na po ako dito ng 10 beses. And, ayun nga po dito sa aking wallet. Ito pong naka-blue or ito pong naka-send. Ito po yung na-withdraw ko na. So, usually, wini-withdraw ko po siya papunta po sa Bybit. Kasi ito po yung kadalasan na ginagamit ko po para nga po makapag-exchange sa GCash. So, ayun nga po, ito naman pong red is ito po yung USDC na na-receive ko po sa conversion po ng rupees to USDC. Galing nga po sa House of Slots, which is ito nga po yung pag-uusapan natin na application ngayon. And ayun nga dito, yung first withdraw ko po is 7.01 USDC. Sinundan po siya ng 5 USDC, 1 USDC, 2.16, 1.08, 2.19, 5 USDC, 25 USDC, 2.03 USDC. At yung pinaka-latest withdrawal ko nga po is 8.06 USDC. So, total po niyan is 58.53 USDC or 3,300 pesos kung ika-convert naman po natin into peso. So, kung gusto nyo pong subukan ito or gusto nyo pong malaman paano po kumita dito, continue watching this video. But before that, kung bago po kayo dito, welcome to the channel. My name is Mia. Andito nag-upload po ka ng mga video on how to earn extra income online through applications and websites. So, yan, para po sa mga nagsasabi na scam po itong House of Slots na wala pong ma-receive na coins pagkagawa nyo po ng account. So, ayun po dito, everyday po ako nakakatanggap po ng free coins. Ayan. So, every 8 AM po, nagre-reset po yung pagbibigay nila dito ng login. Free coins sa login. And then, ayun nga yung everyday reward. So, every 8 AM, i-open nyo po yung app nyo. And then, ayan, meron nga po kayong ma-receive dito na daily bonus. And then, ayan, pag pumunta nga po tayo dito sa ating inbox, ayan, meron nga po tayo ditong ma-receive ulit. Ayan, click lang po natin open. Collect natin yan. And then, itong rupees. So, ito nga pong rupees, ito po yung pwede natin i-convert into USDC and USDC naman into GCash. So, ayun nga po dito, yung mga coins, free coins na nakukuha po natin is pwede po natin ilaro dito po sa mga slots na nandito. Pwede po nating paramihin, of course, pag nanalo po tayo sa mga slots. Or directly nyo po siyang ilaro dito po sa Triple Scarlet dahil dito nga po tayo makakakuha ng rupees. So, makikita nyo po dyan, every spin po natin, meron po tayong makukuha na rupees. So, manalo po tayo, matalo dito po sa pag-spin. Ayun nga, makukuha po natin yung rupees. So, pag nanalo naman po tayo dito, makaka-earn din po tayo ng coins na ayun nga, gagamitin natin para po makapag-spin dito. Ayan, 'di ba? So, yan dito po pala sa akin dahil nasa 108 level na po ako. Yung minimum bet ko na po dito is 600,000 na gold coins. If nasa level 1 pa lang kayo, yung minimum bet dito is 50,000 coins, I think, or 10,000 coins. So, dito nga po sa akin dahil mataas na nga po yung level ko is ano na siya, 600,000 coins na yung kailangan ko para po makapag laro dito sa Triple Scarlet. Of course, pwede po natin yung lakihan. Ayan, as you can see. And then, tataas din po yung rupees na makukuha po natin every spin. So, dito nga po, meron na po akong rupees, 15 million na naipon. And that is equivalent po into 8 USDC. So, yung USDC po pala is equal po siya ng value sa US dollar. So, anyway, pwede din po pala kayong makakuha ng free coins dito po sa panonood ng ads. Ayan. So, dito sa akin, dahil mataas na nga po yung level ko, so every panood ko po ng ads is 600,000 coins na po yung makukuha ko. So, anyway, pag naubos po nating panoorin itong ads na nandito po everyday, is tataas po yung gem power natin. Ibig po sabihin, every spin po natin, tataas po yung rupees na makukuha po natin. So, ngayon, ito nga pong rupees na nakuha ko is i-withdraw natin siya para ayun nga, makita nyo talaga na legit po ang application. So, ayan, punta po tayo dito sa Intella-X. And dito nga po everyday, pwede po tayong mag-exchange ng rupee to USDC 2 times. Ayan. So, dito nga po minimum exchange is 1 USDC. So, click lang natin itong exchange. And click natin exchange again. So, directly po tayong mapupunta dito po sa browser po, ating browser, sa ating Intella-X wallet. So, anyway, kung gusto nyo pong itry laruin ito and wala po kayong Intella-X wallet, so, ilalagay ko na lang po yung pinakaunang video ko po about
House of Slots dyan po sa description para makita nyo po kung paano po gumawa ng IntellaX Wallet at paano po i-connect sa House of Slots na app. So ayan, dito nga po enter lang muna ako sa akin pong account para ma-exchange na po natin yung ating rupees into USDC. So, dito, exchange lang natin to kung magkano yung gusto nating i-exchange. So, for example, dito sa akin, 14 million. So, yung ma-receive ko po na USDC is 8. So, yung exchange rate po pala dito is 1.7 million is equal po siya into 1 USDC. And meron po siya ditong service fee na 1%. So, ngayon, exchange na natin siya. Click natin exchange. And, ayun nga po dito, click natin exchange again. And then, mababalik po tayo dito sa atin pong application. And ayun nga, hintayin na lang natin na ma-exchange siya. So, madali lang naman, hindi naman siya abot ng 5 minutes. So, ayan, dito nga po, na-receive ko na po yung notification na na-exchange na po. Successfully exchange na po yung aking rupees into USDC. So, click natin OK. And then, ngayon, balik na nga po tayo dito sa exchange para po mapunta tayo direct po sa IntellaX. Then, dito, enter lang po natin yung ating passcode. So, as you can see po dito, nandito na po yung aking USDC sa akin po IntellaX Wallet. So, para mapunta po tayo talaga sa ating wallet, kasi exchange nga lang po ito. So, click lang po natin itong IntellaX Wallet. And then, ayun nga, dito natin makikita yung atin pong mga balance. So, ayan, dito nga po sa aking account is nandito na po yung USDC. Ayan. So, make sure na nasa Polygon Network po yan, hindi po sa Ethereum. So, ngayon nga, pupunta muna tayo dito sa wallet. Ipakita ko lang po sa inyo yung mga na-withdraw ko na po dito. So, click natin itong USDC coin. So, ito pong mga receive or ito pong mga red is ito po yung na-receive natin or na-exchange po natin na rupees from House of Slots dito po sa IntellaX. And ito naman pong blue is ito po yung na-withdraw po natin or na-send po natin sa ating mga exchange kung saan kailangan nating exchange yung USDC into GCash. Ayan. So, makikita nyo nga po dito, ito po yung pinakauna ko na transaction dito. So, $5, $2. Ito po yung na-exchange ko nga po na rupees to USDC. And ayun nga, ito po yung first withdraw ko naman. Makikita nyo po dyan ilang beses na po ako nakapag-withdraw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. So, yung pinaka-latest ko po dito is 2 USDC. And dito po, makikita nyo nakapag-withdraw na po ako ng 25 USDC and 5 USDC. Okay. So, ayun nga, ngayon, mag-withdraw tayo ulit. So, click natin itong send. And dito po, kailangan lang po natin i-enter yung ating wallet address kung saan isi-send po natin yung USDC para ma-exchange nga po natin into GCash. So, yung ginagamit ko pong exchange is Bybit. Ayan. So, punta tayo dito sa assets and click lang po natin itong deposit. So, dito nga po, search lang po natin USDC or click na lang po natin dito. So, ayan dito, make sure na ang network natin is nasa Polygon. Ayan, click lang natin yan and hanapin natin yung Polygon Matic. So, ito nga po yun kasi nga po yung sa IntellaX is Polygon Network nga po yun. Ayan. And dito nga po is yung ating wallet address. So, ayan, click ko na lang tong copy. And balik po tayo sa atin pong IntellaX and paste natin dito yung pinapi natin na address. And dito naman is yung amount. So, for me is maximum ko na lang. After that, click natin next. And dito, dahil wala po akong Matic, no? So, kailangan nga po dito ng gas fee na Matic. So, wala po yung problema yan kasi meron naman po ditong option na zero fee, which is itong Wave. Ayan, zero fee po yan. So, ibig sabihin po, hindi po natin kailangang magbayad ng gas fee or transaction fee. So, click natin next. So, ayan, dito nga po makikita natin yung ating transaction details. So, click na natin confirm. Click natin confirm again. Ayan, so nakalagay po dito, pending pa po yan. O, success na pala. So, ayan, makikita nyo, 0 na po yung aking USDC po dito. So, hintayin na lang po natin yan na ma-receive ko po yan dito po sa akin pong Bybit account. Ayan, so as of now, ito pa lang po yung balance ko, no, 0.23 pesos. Okay, so hintayin na lang natin na ma-receive ko nga po yan dito. And ayun nga, ipapakita ko po sa inyo kung paano nga po ito i-exchange sa GCash. So ayun, dito nga po, no, meron na pong notification dito na you have one deposit request. So makikita nyo nga po yan, USDC, that is amount
0.06. And ayun nga, kailangan po natin itong hintayin na mag-reflect po sa ating wallet. So, kailangan po dito ng 300 confirmation. So, as of now, nasa 50 confirmation pa po yan. Kaya, hindi pa po natin yan makita dito po sa aking asset. So, pagkatapos naman po ng I think 800 confirmation or 600 confirmation, pwede na po natin yung i-withdraw po sa GCash. So, yun, makikita nyo po dito, meron na po akong 457 pesos. And ayun nga po, galing po yan. Yan po yung conversion po ng 8.06 na USDC. So, dito po sa history, makikita nyo po dito na succeeded na po yan. Ibig sabihin, na-reach na po ang 800 confirmation at pwede na po itong i-withdraw sa GCash. So, before that, kailangan muna pala nating i-trade itong USDC into USDT. So, to do that, punta lang po tayo dito sa trade. And then, dito nga po, makikita natin USDC to USDT. Ayan. Dito po sa inyo, kung bago po kayo dito, is-search nyo lang po yung USDC. Type nyo lang po dito. And ayun nga, lalabas na po yung USDC and USDT na pair. So, yan nga po dito, yung USDC is ibebenta natin siya into USDT. So, click natin itong sell. And dito po sa limit, click nyo po yan and piliin nyo po yung market para mabenta po siya directly. And then after that, piliin nyo lang dito or enter nyo lang po yung amount na i-trade nyo. So sa akin is lahatin ko na lang. So click ko sell USDC. And ayun nga po, order successful na po yan. So dito nga po makikita nyo sa aking spot wallet. Wala na po yung USDC dito. Napalitan na nga po yan ng USDT. So ngayon po, para naman po ma-withdraw natin itong USDT, papunta po sa GCash, kailangan muna natin itong i-transfer. So nasa spot account po to. So kailangan po natin siyang i-transfer into funding account. Ayan, spot to funding account. And piliin natin dito yung USDT. Ayan. So click natin maximum. And click natin confirm. So, yan. After po niyang matransfer, dito na nga po yan sa ating funding account. So, ngayon, punta na po tayo sa home para po maibenta na po natin ito. So, click natin itong P2P trading. And dito, click natin sell. So, dito nga po makikita natin yung mga buyer or yung pagbibentahan po natin ng USDT. So, dito po tayo sa Coiner Hub. Yung bilihan niya po is 56.81. Yung isang 1 USDT. So, yung minimum niya dito is 70 pesos. And GCash po yan. So, pwede po tayo dito. So, click natin sell. So, dito po, enter ko lang dito $2. Ayan. Or 100 pesos. Makikita niyo po yan. So, ito nga po yung ma-receive ko, 113.62 pesos. So, GCash nga po yung method ko dito. Confirm. And dito nga po, click na natin itong sell. Ito nga po is maghintay po tayo ng up to 29 minutes or 30 minutes. Pero ayun, madali lang naman yan kung online po yung nagbebenta po or pinagbentahan po natin ng USDT. So, hintayin ko na lang po yan na ma-receive ko po yung 113.62 pesos sa GCash. So, ayan, meron na nga po ditong nakalagay na release, no? So, tingnan natin sa akin pong GCash. So, ayan, makikita nyo po dito, naka-receive na po ako ng notification from GCash na naka-receive na nga po ako dito ng 113.62 pesos. So, ngayon po, kailangan na natin itong i-release kasi nga po, dumating na sa ating GCash. So, click natin release now. Ayan, click natin I have this check and then confirm natin yung sender po ng GCash and click na natin release now. Ayan. Click natin confirm. So, ayan, nakalagay na nga po dito, completed na po yung aking transaction. So, ibig sabihin, tapos na po and balik tayo. And dito po sa aking assets, makikita nyo dito, 344 na lang po yung balance ko. So, ayan nga po, nandito na po yan sa akin pong GCash. So, ayan, legit po ang House of Slots. Ang kagandahan po dito, madali lang pong ma-process yung withdrawal. So, hindi po siya same sa iba pong earning platform na kailangan po nating maghintay ng 1 to 7 days para po ma-receive yung atin pong withdrawal. Andito din po, hindi naman po boring maglaro kasi nga po, ang dami pong slots na pwede nating laruin. And ayun nga, meron din po tayong mga free coins na makukuha para nga po makapaglaro po tayo ng matagal.
So, though dito po hindi naman po talaga siya passive income, pero ayun nga, libre lang naman po to. Wala po tayong ilalabas na kahit piso po dito. So, ayun po, kung nagustuhan nyo po ang video na to, hit that like button. And kung gusto nyo po makapanood pa ng mga ganitong video, don't forget to subscribe and click the notification bell. Once again, this is Mia. Thank you so much for watching. Until next time.